Matthew 1, sa page po, The Lily of the Valley, page 56. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Mabiyay at mapagpalang hapon. Salamat, purihin ng Panginoon at nakasama natin si Wendell. Matagal na natin pinagpe-pray. Ngayon lang nilob ng Panginoon na makasama natin siya. Welcome. Welcome ka lagi dito, Wendell. Sa bahay ng Panginoon. Ang Iglesia ng Diyos na buhay, halig at suhay ng katotohanan. Patuloy natin pag-pray si Wendell. Naway siya buksan ng Panginoon at maliwanagan at mangyari ang mabuting kalooban ng Panginoon sa kanya. Sa pagpapatuloy na ating pinag-aaralan, buksan natin muli ang ating mga Bible sa Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. At basahin natin muli ang verse number 27. Matthew chapter 23. Verse 27 sa Tagalog, sa aba ninyo mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw,
sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. 28. Gayon din naman kayo sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao. Datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Externalism. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Muli tayong manalangin at dumulog sa Diyos, humingi ng gabay. Panginoon naming Diyos, salamat sa pagpapatuloy ng amin pong pagsamba, paglilingkod at pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoong Diyos, kalugdan niyo ang pagtitipong ito, maging katanggap-tanggap ang mga hinahandog po naming papuri, pasasalamat, panalangin, paglilingkod at pagsamba. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na muli niyo kaming turuan at kami maliwanagan, maintindihan namin ang kahulugan ng iyong mga salita. Makita namin ang aming mga sarili sa salamin ng mga salita, bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Muling mahayag kayo, Panginoong Diyos, at ang Panginoong Kristo, lubos pa namin kayo makilala. At dalangin po namin, Panginoong Diyos, na maging blessing sa amin ang message. Magkaroon po ito ng impact at effect sa aming mga puso. Pagpalaan niyo po kaming lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Sus, ito po aming dalangin. Amen. Externalism. Ano ba ibig sabihin ng externalism? Remind natin ulit ang ating mga sarili. Attention to externals. Lalong-lalo na excessive preoccupation with externals. Yung bang ang binibigyang importansya at diin ay yung panlabas at hindi yung panloob. Kasi ang mga tao, they always put premium on the external. Now, pinakita ho ng Panginoon sa kanyang mga salita na itong katotohanan or principle at ipinapahayag po dito yung value of emphasis. Kung saan dapat, doon ba sa panlabas o doon ba sa panloob. Una, nakita natin sa ating pag-aaral kanina kung paano iminonstra o dinemonstrate at ipinakita ng Panginoon yung contrast between the internal and external. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi roon, unang Samuel 16:7, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kita niyo po ang point of emphasis ng mga tao, lagi panlabas. Ang tao ay palaging tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang Panginoon tumitingin sa puso. Pangalawa, ay ipinakita sa atin o atin pong natunghayan ang prinsipyong ito na in-apply sa kagandahan. At nakita natin yung paghahambing o kontra sa pagitan ng panlabas na kagandahan at panloob na kagandahan. Sa Kawikaan, Kabanata 31, talatang 30, ganito naman ang sabi, King James Version pa rin tayo, favor is deceitful and beauty is vain, that is external, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. That is internal. Kaya dapat ang point of emphasis doon sa internal. Hindi lang palagi sa external. Thirdly, ay tiningnan natin kung paano ang prinsipyong ito ay ginamit ng Panginoong Sus para sawayin, para sansalain ang mga eskriba at pariseyo dahil sa kanilang pagpapaimbabaw. Because of their hypocrisy. At yan po yung ating binasa ng ating teksto, na itong mga eskriba at pariseyo, masyado silang nagbibigay importansya sa mga bagay na panlabas. At inilintulad sila ng Panginoon sa dalawang bagay. Una, pinggan at tasa. Ikalawa, libingan. Pinaputing libingan. Sabi ng Panginoon sa verse 27, sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi
na may anyong maganda sa labas. Pansin niyo po, may anyong maganda sa labas. Anyo lang yan, mukhang maganda sa labas. Datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Kaya nga, sila ay kinundi na ng Panginoon. Tinawag silang sa Aba ninyo, mga iskriba at mga Pariseo. Kinukundi na ng Panginoon ang pagpapaimbabaw. At ang mapagpaimbabaw, mapagkunwari yan eh. Hindi siya totoo sa kung ano ang nasa loob. Ang kanilang relihiyon ay walang kabuluhan at kapag sila ay namatay, malaki ang kanilang kawakasan o pagkawasak. Sabi ng Panginoon sa verse 26, ikaw, bulag na Fariseo. Yan ang problema ng isang Pariseyong bulag. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Kasi nga bulag. Hindi niya nakikita ang kasamaan ng kanyang sariling puso. Kasi nga bulag. Hindi nakakakita, ni hindi siya napopuot sa lihim na kasalanan na nananatili doon sa kanyang puso. Yan ay kamangmangan sa sarili. At ang kamangmangan sa sarili ang nakakahiya at nakakasakit na kamangmangan. Pag hindi natin kilala ang ating mga sarili, malaki problema natin. We should know about ourselves. Paano ba nakikilala ang sarili? Binabasa ako na nawala. Hanapin ko yun. Katisismo ni John Bunyan. Alam naman natin si John Bunyan, isa yan sa mga lumang Baptist na nabuhay noong 15th or 16th century. Siya po yung sumulat ng Pilgrim's Progress. Siya ang sumulat ng Pilgrim's Progress. At nabilanggo siya dahil sa pangangaral niya ng Ebanghelyo. So nakagawa siya ng isang katisismo. Ito yung question, answer na itinuturo sa mga bata. Ang mga Baptist noon gumagawa sila ng mga katisismo na maliliit pa yung mga bata, tinuturuan na ng question, tapos may sagot, tapos may verse. Yan. Si Spurgeon, gumawa rin siya ng katisismo nila at yun yung pinamemorize niya at ine-implement sa mga miyembro ng Metropolitan Tabernacle. For example, tulad nito, sa question number 95 ng Catechism ni John Bunyan. Share ko lang sa inyo mga kapatid. Nabasa ko kanina lang Sabi rito, but how shall I know when I have found by the Scriptures the true knowledge of God? Tagalog, paano ko malalaman o kaya'y natuklasan sa banal na kasulatan ang tunay na kaalaman ng Diyos? Pagka binasa ang salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos, nagpapahayag ang Diyos dyan Paano masasabi ng isang tao na nalaman niya na, natuklasan niya na ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos? Ang sagot, when thou hast also found the true knowledge of yourself. Masasabi na nagkaroon ka ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos kung nagkaroon ka rin ng tunay na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Paano yun? Ang binigay niyang talata, Isayas 6:5. Basahin natin Isayas 6:5. Mapapatagal tayo dito. Well, sige, bilisan natin. Isaiah chapter 6, verse 5. Ito yung na-encounter ni Isaiah ang Diyos.
nakita ni Isaiah ang Diyos sa kanyang kabanal-banalang kalalagayan. Nagkaroon siya ng pangitain at nakita niya ang Diyos sa kanyang kataas-taasang kalalagayan at siya ay sinasamba ng mga anghel at ang mga anghel ay nagpahayag ng pagpupuri sa Diyos na nagsabing, Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. 3 beses, 3 ulit. Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Nung nakita yon ni Isaiah, yung kataas-taasang kalalagayan ng Diyos, yung kabanal-banalang Diyos, 3 ulit, 3 beses ang kanyang kabanalan, nakita rin ni Isaiah yung kanyang sarili. Ano sabi niya? Woe is me, for I am undone. I am a man of unclean lips. You see that? Sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi. Nakita nyo? So, yon. Pagka pala ikaw ay nagkaroon ng tunay na kaalaman ng Diyos, magkakaroon ka rin ng tunay na kaalaman ng iyong sarili. At anong nakita ni Isaiah? Yung kanyang kaabahan, na siya'y isang taong marumi. Ganyan dapat. Kaya pagka may true knowledge of God, magkakaroon din ng true knowledge of yourself. Ganyan din ang nangyari kay Job. So ito rin yung verse na ginamit. Job 42 verse 5. Job 42 talatang 5. Na-encounter din ni Job ang Diyos. At anong naging epekto sa kanya? Nung siya nagkaroon ng tunay na kaalaman ng Diyos. Dapat ganito talaga, no? Pagka nagkaroon ng tunay na kaalaman ng Diyos, ay humahantong sa ganitong kalalagayan, pagpapakumbaba. Sabi niya, narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. So ano ang naging epekto sa kanyan? Verse 6, kaya't ako'y nayayamot sa sarili. At nagsisisi ako sa alabok ng mga abo. Kita nyo ang epekto nung nagkaroon siya ng tamang kaalaman ng Diyos, nagkaroon din siya ng kaalaman ng kanyang sarili. Ano nakita niya sa sarili niya? Magaling siya? Mahusay siya? Matalino siya? Magandang lalaki siya? Hindi. Nakita niya ang kanyang kabulukan, karumihan at kaabahan. Dapat ganon pagka nagkaroon ng tamang kaalaman ng Diyos. Hindi, nagkaroon ng tamang kaalaman ng Diyos, yumabang, nagmalaki, knowledge puffed up, ang kalamay nagpapayabang, nagpapalalo, ay di mali, hindi nagkaroon ng tamang epekto ang salita ng Diyos sa kanya. Pagka ang kaalaman humantong sa kayabangan, hindi tamang kaalaman yan, hindi galing sa Diyos yan. Dapat ang maging resulta, lalo kang bababa, lalo kang magpapakumbaba, at lalong makikita mo yung depravity mo, kabulukan. That you are nothing, you have nothing, and you can do nothing. You are absolutely and totally nothing. Nothing and nothing. Kung ang Diyos 3 ulit ang kanyang kabanalan, ang tao 3 ulit ang kanyang kabulukan at kawalan. Nothing, nothing, nothing. Nakita niyo mga kapatid? Ganda ng tanong eh. Yeah. Unang tanong, how shall I know when I have found by the scriptures the true knowledge of God? Answer, when thou hast also found the true knowledge of yourself. Question number 96. What is it for me to know myself? Answer, then thou knowest thyself, when thou art in thine own eyes a loathsome, polluted, wretched, miserable sinner, and that not anything done by you can pacify God unto thee. At ang verse na ginamit ni John Bunyan, ayan, yung Ezekiel chapter 20. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 20, verses 43 and 44. Ezekiel chapter 20.
So, dun sa tanong na, paano ko masasabi na meron akong tunay na kaalaman ng aking sarili? Ito ang magiging epekto. Dapat ganito. 20:43 ng Ezekiel. Sabi rito, at dooy, maaalala ninyo ang inyong mga lakad at lahat ng inyong gawa na inyong pinagpakadumhan at inyong kayayamutan ang inyong sarili. Sa inyong sariling paningin dahil sa lahat ninyong kasamaan na inyong ginawa. Now what is the point? Kabaliktaran sa mga mayayabang at hambog na mga Pariseyo. Sila'y bulag. Hindi nila nakita ang kanilang mga sarili na sila'y mga mga bulag, mga marumi, mga hindi karapat-dapat sa Diyos, mga hambog. Yan. Kasi sila'y punong-puno ng kamangmangan sa kanilang mga sarili. Yan ang nangyari sa kanila. Kaya pag ang tao nagsalita at walang iba kang naririnig kundi yung galing niya, yung husay niya, yung mga nagawa niya, yung kabutihan niya, Pariseyo yun. Ugaling Pariseyo yung ganun. Tapos ipangangalandakan pa niya yung kanyang mga nagawa. Pariseyo po yun. Bulag. Tingnan pa natin mga kapatid. Dumakot tayo sa ika-4 na punto. Tingnan ngayon natin kung papaano inilarawan ni Hesukristo itong prinsipyong ito sa kanyang Sermon on the Mount. Buksan natin mga Bible sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Alam nyo, napakazilos ng mga Hudyo pagdating sa kautusan. Napakazilos nila eh. Gaya din ng mga professing Christians and churches sa ating panahon na napakazilos pagdating sa truth at doktrina. Napakasilos. Kaya lang, ito po mga Hudyo, ay meron po silang napakababaw na paliwanag at pagkaunawa sa kautusan. At dahil dyan, nagbigay po ang Panginoong Hesus ng tamang turo at pagpapaliwanag tungkol sa mga kautusan. Ang ginawa ng Panginoong Kristo ay pinakita niya po na ang katuwiran ng mga eskriba at pariseyo ay may depekto. Kasi itong mga eskriba at pariseyo, nagmamalaki, nagmamataas sila'y matuwid. Diba? Ganyan ang mga ugali ng mga pariseyo. Pero pinakita ng Panginoon na yung kanilang katwiran ay may depekto at ang mga tao ay nangangailangan ng mas mainam o mas mabuting katwiran kaysa sa katwiran ng mga Pariseyo, sapagkat kung hindi sila maliligtas. Yan po yung konteksto nitong ating pag-aaralan. Makikita natin yan sa talatang 20. Tingnan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, talatang 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Matindi pagka sinabing eskriba, Pariseyo, matindi po yan pagdating sa kautusan. At sa pagsunod sa kautusan, matitindi ho yan. Stricto po yan. Sa sobrang stricto, mahilig mamuna ng kapwa pag hindi nakakasunod sa kautusan. Kasi tingin nila sa sarili na sila'y nakakasunod. At ang tingin nila sa sarili nila, matuwid. Pero ang tawag dyan ng Bible, self-righteous. Sariling katuwiran, self-righteous. Ngayon ang tanong, paano mahihigitan ang katuwiran ng mga Pariseyo? Paano kaya? Kaya nyo kaya? Kaya natin mahigitan ng katwiran ng mga Pariseyo? Now, dito natin makikita kung paano. Pinakita ng Panginoon kung paano. Nasa internal. Pakita natin mga kapatid. Verse 21.
Kasi akala po nitong mga hambog na mga pinuno ng reliyon ay meron silang tamang katwiran eh. So, patutunayan ng Panginoon, ang mga katwiran nila mali, ang mga katwiran nila depektibo at hindi tatanggapin ng Diyos. 21. Ito yung externalism. At dito, eksperto ang mga skriba at pariseo. Magaling sila sa outward eh, outward appearance. Yun ang pinagbubuti nila, yung panlabas eh. Yan. Yung makita silang ng mga tao, to be seen of men. Nakuha niya? Ito, sabi ng Panginoon. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una. Now, ito yung common interpretation ng mga Hudyo. Ito ay tumutukoy kay Moises at mga propeta. Now, hindi po sa kinokontra ni Jesus Christ ang kautusan ni Moises, kundi siya po ay laban sa mga huwad at nakapipinsalang interpretasyon ng kautusan o batas na laganap sa kanyang panahon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una. Yeah. Kaya dahil dito, nagbunga lamang ito ng kayabangan, ng pagpapaimbabaw, ng katampalasanan. Yun ang naging resulta sa maling paliwanag at kaunawaan. Ang ginawa nila, pinalabo nila eh. Pinapalabo ang kahulugan nung ika-6 na utos. Basahin natin. Huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapa sa panganib sa kahatulan. Yan. Huwag kang papatay. Saan yan mababasa? Nasa 10 utos yan eh. Yan yung ika-6 na utos. Na mababasa natin yan sa Exodo, Kabanata 20, talatang 13. Huwag kang papatay. Okay? Tingnan natin yun. Para maintindihan natin. Exodo 20:13. Yan. Huwag kang papatay. O ibig sabihin, thou shall not commit murder. Yung, anong tawag dyan? Premeditated killing. Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, pinaghandaan na siya ipapatay, kikitil ng buhay. Yan yun eh, Exodus 20:13. Alright. So, ang ginawa nitong mga Hudyo, lalo na itong mga tagapagturo kuno ng kautusan, pinalabo po nila. Kaya mali eh. Bakit? Sapagkat pinalalabas nila na ang batas ng ika-6 na utos ay panlabas lamang. At ipinagbabawal ang hindi higit sa pagpatay. Hindi sila naglagay ng pagbawal o pagpigil sa panloob na pagnanasa kung saan doon po talaga nagmumula ang mga digmaan at labanan at pagtatalo-talo at pag-aaway-away hanggang sa bandang huli, patayan na. Yan yung sinasabi ni James. Kung paano nagsisimula ang pag-aaway-away, paglalaban-laban, digmaan, gera, patayan. Basahin natin. Santiago, Kabanata 4. James, chapter 4. In verse number 1. Tingnan nyo ha. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka o away o labanan o digmaan? Saan? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway-away sa inyo? Hindi ba nagbubuhat ito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Nakita nyo saan ang ugat ng awayan? Kalayawan. It's within. It's the internal, inside, it's in the heart. Diyan nagsisimula. Verse 2, kayo'y nangagiimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaring kamtan.
kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisingit. Bakit nakikipag-away? Bakit nakikipagbaka? Bakit nakikipagpatayan? Nag-umpisa yan sa kalayawan. At saan nanggagaling ang kalayawan? Sa loob. Itong mga Eskriba at Pariseo, yung nakita lang, yung labas. Hindi na nakita kung saan nanggagaling yan, saan nagsisimula, sa loob. Ang pangunahing pagkakamali ng mga gurong Hudyo ay ito, na ang banal na kautusan ay nagbabawal lamang sa makasalanang gawa, sinful acts, hindi sa makasalanang kaisipan, sinful thoughts. See? Doon lang sila sa mga kasalanang aksyon, pero hindi nila pinapansin yung kasalanang kaisipan. External. Now, ito ang internal. Verse 22, balik tayo sa Mateo 5 talatang 22. Binasa natin 21. Ito, sabi ni Jesus Christ, datapwat, sinasabi ko sa inyo. Yan na! Si Jesus Christ ang nagsasabi. Yan ang authority, hindi yung mga Eskriba at Pariseo. Ito ang tunay na guro. Ito ang tunay na takapagturo, tamang pagpapaliwanag. Sabi ng Panginoong Sus, na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabing ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yan ang tunay na aral. Ibig sabihin, sino mang magalit sa kanyang kapatid na walang dahilan, ay lumalabag sa ika-6 na utos. Okay? Sinabi sa kanila ng Panginoong Kristo na ang padalos-dalos na galit ay heart murder. Sa puso pa lang nagsisimula na ang pagpatay. Ano nyo? At ito pa ang sinabi ni Apostol Juan. Tingnan ho natin sa unang Juan 3:15 para lalo nating maintindihan itong katotohanan ito na ang binibigyan nating diin at importansya dito yung panloob, hindi lang ho yung panlabas. Sabi ni Juan, Apostol Juan, sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 15, pakinggan niyo po, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid, ano tawag? Ha? Mamamatay tao. Ay mamamatay tao. O, yan ang aral. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Basahin ko sa King James Version. Yan, may nakaligtaang salita ho kasi dyan eh. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. You see that? I'm sorry, this is hindi ito yung verse na sinasabi. Mamaya pupunta natin yan. Alright. Gilit lang. Without. Okay. Napin ko lang yung verse na yun, ha. Oops. Anyway. Hated. Yun, mamaya. Yes. Yun. Mamaya. Balikan natin yung ating text. So nakita natin, no, galit pa lang. Nagalit sa kapatid, mamamatay na. Tapos, makikita natin na pag nagalit na walang dahilan,
Yon. Balikan natin Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Yun ang na-overlook ko dito eh. Palibasa kasi Tagalog yung binasa ko. Matthew chapter 5. Tingnan niyo po muli sa talatang 22. Yan. Yung hinahanap ko rito, yung mga salitang without a cause. Yung binasa ko sa Tagalog, hindi nakita. Basahin ko ulit sa Tagalog ha. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa katulad. Sa King James Version, ganito ang sabi. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause. Yun ang importante. Bakit nawala sa Tagalog yun eh? Nagalit sa kanyang kapatid na wala namang dahilan ay mapapasa panganib ng hellfire, danger of hellfire. At pag pinagsama yung unang Juan 3 na binasa natin sa talatang 15 na ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, napupuot na walang dahilan. Hindi humaling mapuot sa kanyang kapatid, lalo na kung may dahilan. Diba? Dapat lang tayo mapuot. At pagka napuot, dapat wag nang lulubugan pa ng araw. Be angry, but do not sin. Kaya lang ito, yung nagalit na wala namang dahilan. Yan. Pagka pala gano'n nagagalit na walang dahilan, napupuot, ano tawag? Mamamatay tao. You see? Hindi mo na kailangan kumuha ng kutsilyo, saksakin yung taong galit mo o nagagalit ka, o kaya kumuha ng barilin mo para tawagin kang murderer. Pero kung ikay nagagalit sa iyong kapatid na walang dahilan, dahilan, napupot ka, at talaga namang gusto mo nang dikdikin, gusto mo nang katayin, gusto mo nang tadtarin, ano sabi ng Bible? Mamamatay tao ka. Ano ibig sabihin nito? Huwag magmayabang ang sinuman na nasusunod niya ang kautusan. Lalo na ang ika-6 na utos, dahil kung siya ay napupuot sa kanyang kapatid na walang dahilan, sa Diyos, siya ay tinuturing na mamamatay tao. Nakita niyo mga kapatid, ito mga pariseyong ito, nagmamayabang, nagmamalaki, kami, hindi kami mamamatay tao. Kahit kailan, hindi kami pumatay. Sabi ng Panginoon, pag ikay nagalit sa iyong kapatid na walang dahilan, tinawag mo pang ulol, ikaw ay isa sa panganib sa apoy ng impyerno. Kasi mamamatay tao ka. Another example mga kapatid ng externalism. Ito, medyo mabigat-bigat po ito. Maraming masasagasaan dito. Verse number 27 ng Matthew 5. Another example mga kapatid. Hindi, no? Mabigat itong aral ng Panginoon. Talagang nasa internal ang focus ng Panginoon. Ito pa. Verse 27, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ayan. Pang ilang utos yan? Kasunod lang yan ng ika-6. Ito yung ika-7 utos. At mababasa natin yan sa Exodo Kabanata 20, talatang 14. Yung huwag kang papatay, talatang 13. Itong huwag kang mangangalunya, talatang 14. So ito ang batas laban sa lahat ng karumihan. Lahat ng uri ng karumihan, nakasama din dito yung ang pagbabawal sa lahat ng iba pang mga gawain ng karumihan. At ang pagnanasa ng karumihan. Kasama na yan. Hindi lamang karumihan, kundi yung nagnanasa pa ng karumihan. Yan. Kasama ho dyan. Now, ang problema nitong mga Pariseo at Skriba sa kanilang paglalahad o pagpapaliwanag ng kautusan ito, ginawa itong hindi hihigit pa sa aksyon ng pangangalo niya.
Ibig sabihin, hanggat ikaw ay mayroon lang iisang asawa, kung ikaw ay lalaki, isa lang asawa mo, hindi ka naman ng bababae, o kung ikaw naman babae, hindi ka naman ng lalaki, tapat ka sa asawa mo, hindi ka nakikipagtalik o kaya hindi ka sumisiping sa ibang asawa, sapat na yon. Nasusunod mo na ang ikapitong utos. As long as you are not committing actual adultery, you are considered or you are not considered as an adulterer. At sa mga Pariseo, ang akala nila sapat na ito para masabi nila na hindi ho sila mangangalunya. Kita niyo pagkaintindi ng mga Pariseo at Skriba sa ikapitong kautusan ito, no? Hanggat hindi gumagawa ng aktual na pangangalunya, hindi sila mga mangangalunya. Ito ang ugaling Pariseo. Self-righteous. Pakita natin ang ugaling Pariseo, mga kapatid. Lucas 18, talatang 11. Alam niyo mga kapatid, ito yung babanggitin talaga Skriba at Pariseo. Naalala ko yung message ni Brother Deacon Roji, a Pharisee within us. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Pariseo? Ang Pariseo ay simbolo, monumento ng pagpapaimbabaw at kayabangan. Sobrang yabang. Plastic naman. Yan ang Pariseo. At huwag nating iisipin na minsan hindi tayo gumagawa niyan o kaya hindi tayo guilty. Minsan nakakalimot din tayo eh. Nakakaligta natin. May sobrang yabang na sa ating mga puso at pagpapaimbabaw. Kung hindi mo alam yan, hindi mo kilala sarili mo. Hindi ka niniwalang totally depraved ka. Baka partial lang ang paniwala mo, Arminian. Kasi ang taong naligtas talaga sa biyaya ng Panginoon at may tunay na kaalaman ng Diyos. Ano tingin niya sa sarili niya? Ano yung tunay niyang kaalaman tungkol sa kanyang sarili? Bulok siya. Nothing. Nayayamot siya sa sarili. Kinasusuklaman niya kanyang sarili. Dahil sa kanyang karunihan. Luke chapter 18, 18:11. Ito, Pariseo. Ang Pariseo, mga kapatid, dalawang bagay kung ano siya. Kung ano siya at kung hindi siya ano. Ako nyo, what he is and what he is not. So may mga taong Pariseo because of what they are. Ang iba naman because of what they are not. Paliwanag natin. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. What he is not. Ano ang hindi siya? Manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Ano siya? Verse 12, what he is. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan, nagdadasal ako, nananalangin ako, gumagawa ako, nagkakawang gawa, gumagawa kabutihan, etc., etc., bla bla bla. See? Pagbubuhat ng bangko, walang magaling kundi sarili niya. Yan ang Pariseo. See?
Hangang-hanga siya sa kanyang sarili. At nagpapasalamat siya, hindi siya katulad ng iba. Tulad ng maniningil ng buwis. Kaya ang Pariseo, tinataas niya ang kanyang sarili, hinahamak niya ang kanyang kapwa. Mataas ang tingin niya sa sarili niya, proud siya sa sarili niya, sa galing niya, sa husay niya, sa mga nagagawa niya. At yung mga hindi niya katulad, hinahamak niya. Ibinababa niya. Tingin niya sa sarili niya, siya ay isang taong marangal. Hindi mangangalo niya. Pero ang tingin niya sa iba, immoral. Siya hindi. Self-righteous. Yan ang Pariseo. Ang Pariseo ang bilis humatol at kumundina ng kanyang kapwa. Kaya nakita nyo yung nakabingwit sila ng malaking isda, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Diba? Doon sa Juan Kabanata 8, tingnan natin yun. Itong mga Pariseo ito, mga loko to eh. Mga salbahe, alam mo kung sino. Nakahuli sila ng isang babae na nangangalo niya sa akto. Huli sa akto na nangangalo niya. John chapter 8. Tapos, dinala nila sa Panginoon para subukan ng Panginoon. Itong kasalbahihan ng mga tao ito. Huhulihin lang nila Panginoon. Yeah. Verse 2, at pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya, at siya'y naupo at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Chinempuhan. Loko, no? At nang mailagay siya sa gitna ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan o in action ng pangangalo niya. Caught in the act. Paano nila na caught in the act? E di nang boboso. Matagal na nilang tinitiktikan itong babaeng ito at gagamitin nila yan para siluin ang Panginoong Hesus. Tandaan nyo sa Old Testament, hindi ka pwedeng mang-akusa ng isang babae lalaki na nangangalo niya kung isa ka lang na tetestigo. Hindi pwede yan, hindi ka tatanggapin. Ang sabi ng Biblia, 2 o 3. So ilan ang nagtik-tik dito? Mga loko talaga, no? Mga 2 o 3 na niknik ng boso. Huli! Dalhin yan. So, dinala nila sa Panginoon. To make the long story short, gusto nila na akusahan yan Kasi, bita yan. Bitay. Pwede lang dalhin yan sa Roman government at yung Roman government maglilitis niya kung ano sabihin ng mga Hudyo, lalo ng mga Skriba at Pariseo. Gagawin yan. Kung nahuli yan talagang napatunan ng halo niya, bitay yan, yung babae. Bitay. Babatuin niya hanggang sa mamatay. Ano sabi ng Panginoon? Sino man sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya. Binanggit pa nga nila yung kautusan ni Moises Tingnan sa verse 5. Sa kautusan nga ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Sumulat pa ang Panginoon doon sa lupa Tapos sa bandang huli, sabi ng Panginoon, sa verse 7, datapwat ng sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya ay umunat siya at sa kanya'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Or siguro sabi ng sino man sa inyo hindi mangangalo niya, siyang unang bumato.
Verse 9, at sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, babae, saan sila na naroroon? Nasaan yung mga umaakusa sa iyo? Wala bagang taong mahatol sa iyo? At sinabi niya, wala, sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Calling all those who are so quick to judge, listen to Jesus Christ. Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Talagang Panginoong Sus, maawain, mahabagin sa mga taong makasalanan. Nagpapatawad agad ang Panginoong Jesus. Samantalang itong mga skriba, pariseo, itong mga tinamaan ng magaling, na akala mo napakagaling, mga self-righteous, gusto agad kondinahin yung babaeng nagkasala. Bitayin na agad yan! So, iugnay natin yun. Ito, doon sa sinabi ng Panginoong Sus. Yung internal. Tingnan nyo ha. Verse 28, balik tayo. Sa Matthew, chapter 5. Ito na yung internal. Puro external kasi itong mga skriba pariseo, itong mga Hudyo na ito eh. Dito tayo sa Panginoong Sus sa verse 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang Hangad ay nagkakasala. Ng alin? Ng pangangalon niya sa kanyang puso. Internal. You see? Sa English, ganito eh. Sabi dito, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her. Yung pala, no, pag nagnasa ka na, pag nasaan mo na yung magandang babae, sa puso mo, na gusto mo nang dambahin, na gusto mo nang makaulayaw, sa puso at isipan, ano sabi ng Panginoong Sus tungkol sa pangangalon niya? Bago bang kautusan to? Bago? Hindi. The same. Pinaliwanag lang ng Panginoon ng tama. Sa puso pa lang, pwede nang mangalon niya. Katulad din niya ng galit, yung pagpatay, di ba? Hindi ka nga pumapatay, actual. Pag nagalit ka naman sa kapatid mo na walang dahilan, mamamatay tao ka. The same. The same. Antindi, ano? Lalim. Malalim. Yun ang sinasabi natin, puro lang tayo sa ibabaw eh. Yung lalim ng aral, lalim ng prinsipyo ng Panginoon, di natin naiintindihan. Kung mayroong heart murder, mayroon ding heart adultery. Sa puso pa lang, nagsisimula ng pangangalon niya. Naalala ko yung isang kakilala kong loko. Loko yun eh, loko. Nakakita ng babae, ang ganda, sabi niya, by the power of my imagination, I will destroy your virginity. Antindi na. Anong tawag na doon? Adulterer. Mangangalon niya. Nangalon niya na siya sa puso niya. So, ibig palang sabihin, no, mapangalon niyang mga kaisipan at disposisyon na hindi nagpapatuloy o nagpapatuloy sa akto ng pangangalon niya o pakikapit, kundi nasa puso. Kaya nga tinawag ng Panginoon na pangangalon niya sa kanyang puso. Diba napakaliwanag? Committed adultery with her already in his heart.
Ang utos na ito, mga kapatid, nagbabawal hindi lamang sa pakikiapid at pangangalo niya sa aksyon, kundi pangangalo niya sa pagnanasa, sa pita, sa ipinagbabawal na bagay. Ito po ang pasimula ng kasalanan na naglilihi na naman sa pita. Balikan natin ulit si Santiago. Santiago? Uno, kakap. Kay Wendell Basa! Kakatandem kami niyan, balang araw. James chapter 1. Alam niya ni Wendell yung ating pinag-uusapan Basa! Ako po, Sige. kundi ang bawat tao ay natutokso pagkat nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Di ba? Saan nagsisimula ang pangangalon niya? Sa masamang pita. Natutokso, pag natukso, nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Kaya ano ang nagiging resulta? 15. Kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi at ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. There you are. Yan yung tamang interpretation. Pinaliwanag ni Jesus Christ. Hindi yung mga sinasabi nitong kinaman na magaling na mga skriba at mga paris. Akala mo talaga mga eksperto sa kautusan. You see? Ngayon, ito. Balik tayo sa Matthew 5. Mga kapatid, may tanong ako. So nakita nyo kung paano nagsisimula ang pangangalo niya? Dito, sa puso. Pag kami masamang pita nanganganak nagbubunga ng kasalanan, at pagka nagbunga ng kasalanan, nauwi sa kamatayan. Yun ang proseso. May process. Alright, ngayon, ito tanong ko. Matthew chapter 5, sa pagitan ng 27 at 28. Tanong, may pagkakaiba ba ang verse 27 at verse 28? Ano ibig mong sabihin, pastor? Ibig ko sabihin ito Yun bang nag-commit ng adultery in action, yun lang ba ang adulterer? At yung nag-commit ng adultery in the heart, hindi siya adulterer? May pagkakaiba ba yung dalawa? Isip. May pagkakaiba o wala? May pagkakaiba ba o wala? Iba, pastor, iba yung verse 27. Iba rin yung verse 28. Sige, paliwanag mo. Anong pagkakaiba? Sino ang hindi adulterer? Sino ang hindi nangalon niya? Yung 28 o yung 27? O pareho? Huwag natin ibahin ang turo ni Jesus Christ. Siya mismo nagsabi, nangangalon niya sa kanyang puso. Di pa ngangalon niya. Tama? Huwag natin ibahin ang paliwanag. Baka may iba tayong interpretation dyan o pagkaunawa. Sinabi ho ng Panginoong Hesus, nangangalon niya sa puso. So, ibig bang sabihin, pag nangalon niya sa puso, bina-violate yung ikapitong utos. Agree? Sigurado kayo? Sure kayo? Mga kapatid? Agree ba tayo? Tulad din yan yung nagagalit na walang dahilan sa kanyang kapatid. Anong tawag? Mamamatay tao. So pag nagalit ba ang isang tao sa kanyang kapwa na walang dahilan at gusto nang tadtarin kahit hindi man niya magawa sa aksyon, na-violate niya ang ika-6 na utos? Nalabag ba niya yung ika-6 na utos na huwag kang papatay? Anong sagot?
Ganito rin ang tanong ko dito eh. Pagka ba nangalun niya sa puso, nalabag niya ang ikapitong utos? Kung ang sagot natin pare-pareho, oo, parehas lang yan. Nakko, delikado tayo dyan. So makita natin mga kapatid, sang-ayon ba kayo na kung may adultery in action, may adultery ding in the heart? Diba? May adulterer in action, may adulterer in the heart. Kaya nga nabasa ko having eyes full of adultery. 2 Peter 2:14. Ikalawang Pedro 2:14. Having eyes full of adultery. Yan ang mababasa natin, 2 Peter 2:14. Sa Tagalog, ganito. Na may mga matang puspos ng pangangalun niya. Tingnan niyo, sa mata pa lang. Yun nga yung sinasabi ng Panginoong Jesus Nagkaroon ng pita, pagnanasa sa babae. Yung pala'y guilty na of committing adultery, of violating the 7th commandment. You see? Eyes full of adultery that cannot cease from sin at hindi maaring maglikat sa pagkakasala. Hindi mapuknat sa pagkakasala. Now, we understand. Kaya doon sa mga nagyayabang na sila ay sumusunod sa utos at hindi sila adulterer, ito ang sabi ni Jesus Christ. Ang nagnanasa masamang pita sa isang babae ay nangangalo niya na sa kanyang puso. Nasusunod mo ba yan? Nasusunod ba natin yan? Hindi ka nga mangangalo niya in action. Hindi mo nga actual na nagawa ang pangangalo niya. Pero kung ikaw naman ay nagkaroon ng pangangalo niya sa puso, anong pinagkaiba mo? Ikaw na pariseyong mayabang. Hipokrito. Anong pinagmamayabang mo na ikaw'y malinis? Sa puso mo, hindi ka nangangalon niya? Kayo pong mga pastor at mga diakono na nagtuturo tungkol sa qualifications at disqualification ng pastor at deacon, mag-iingat kayo. Huwag kayong magkaroon ng espiritong mapanghusga at mapagkondina, gaya ng mga sa Pariseyo, sa mga adulterer at immoral para sa inyo. Huwag ninyong palalabasin na ang salitang blameless sa 2 Timothy chapter 3, verse 2 ay perfect. The bishop then must be blameless. Kaso ang ginagawa nila, perfect. Dapat perfect ang bishop. Now, totoo, ang isang adulterer in action ay disqualified sa ministry. I agree. Ulitin ko, na ang isang adulterer in action ay disqualified sa ministry. Pero paano yung adulterer in the heart? Hindi ba dapat disqualified din yun? At pagka ganyan, wala nang magpapastor. Wala na. Lahat disqualified. Ang bilis ninyong magsabi na disqualified si ganon, disqualified si ganyan dahil immoral. Bakit kayo hindi? Kayo qualified na qualified? Romans chapter 2, verse 1. Romans chapter 2, verse 1. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao. Sino ka man na humahatol? Yan ang problema kasi. Ang bilis humusga tulad ng Pariseyo at mga skriba. Ang bilis humatol. Pero sino ka na humahatol? Sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Bakit? Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayunting mga bagay.
Kinukundina mo ang mga immoral, kinukundina mo ang mga adulterer. Bakit sigurado ka ba sa puso mo hindi ka nangangalunya? Ha? Mahirap umatol talaga no, sa kapwa. Mahirap. Basta na tayo humusga. Magaling kayong pumansin ng panlabas, external ng iba. Pero ang sarili niyong panloob, internal, hindi ninyo nakikita. Bulag na pariseo. Kaya ang lesson dyan, huwag agad-agad humatol nang hindi kayo hatulan. Ang napapansin agad, yung muta ng iba at gustong tanggalin. Samantalang yung muta niya sa sarili niya, mas malaki pa o kasing laki ng troso o tahilan. Hindi naman pinagbabawal ng Panginoon na alisin ang muta ng kapwa mo bilang pagmamahal at pagmamalasakit. Pero bago mo gawin yan, alisin mo muna yung sayo. Kasi mas malaki kaysa doon sa nakita mo sa kapwa mo. Tsaka mo ngayon alisin, sabi ng Panginoon. Okay? Hayaan natin ang Panginoon humusga. Hayaan natin ang Panginoon humatol. Sapagkat siyang nakakaalam. Mas nakakaalam ng tama kaysa sa iyo at sa akin. Unang Korinto, Kabanata 4, talatang 5. Basahin natin. Unang Korinto, Kabanata 4, talatang 5. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Narinig ba? Ano sabi? Huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Sa King James, therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. Siya naman ang manifest yan the counsels of the hearts. Who is the right judge? The Lord Jesus Christ. Balik tayo sa Matthew chapter 5. Madami pa yan mga kapatid. Yung external and then internal na pinaliwanag ni Jesus Christ in verse 31, in verse 38, and in verse 43. Pero wala na tayong time para yan ay isa-isahin pa natin. So, to summarize it mga kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus na ang mga taong ito, itong mga skriba, pariseo, itong mga Hudyo, mga religious Jews, ito yung nagpaparangal sa Diyos, pinupuri ang Panginoon sa kanilang mga labi at bibig, pero ang puso naman nila malayo sa Kanya. Matthew chapter 15, verses 8 to 9. Matthew chapter 15, verse 8. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso, internal, ay malayo sa akin. Finally, mga kapatid, napahaba ako dyan. Itong pinaka sentro ng atin pong pag-aaral. Lastly, itong prinsipyong ito ay applicable sa paglilingkod natin sa Diyos. At dito pakikita natin mga kapatid, kung paano po itong external, internal, nahayag maging sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan nyo kung paano maglingkod ang mga Israelita nung panahon sa Diyos. Puro externalism. Basa. Isaiah Kabanata 1. Isaiah chapter 1 in verse number 11. Sa anong kapararakan ng karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin
ng mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Teka, hindi ba ang Panginoon nag-utos niyan maghandog, mag-alay ng mga hayop, ng mga susunugin? Bakit ang Panginoon para bang lumalabas na, hindi siya nasisiyahan, hindi siya nalulugod sa dugo ng mga toro, ng mga kordero, ng mga kambing na lalaki? Bakit? Alamin natin, verse 12. Nang kayo'y magsidating na pakita sa harap ko. Lumalapit naman pala sa harap, sa dambana ng Panginoon eh. Sino humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Nag-aalay pero walang kabuluhan. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Verse 14. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ha? Yung mga ginagawa pa nilang paglilingkod, paghahandog, kabagabagan pala yan sa Panginoon. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Last verse 15. Pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y magsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay puno ng dugo. Bakit? Kasi ang mga kamay nila puno ng dugo. Kaya ang gusto ng Panginoon 16, mga gugas kayo. Yan. Mga glinis kayo. Alisin ninyo ang kasama ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mga glikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Yon ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung mga handog, mga alay. Yung pangingili ng mga Sabat at bagong buwan. Bagamat ang Panginoon nag-utos niyan eh. Kaya alam, puro external ang tinitingnan ng Panginoon yung puso nila. Hindi tama at hindi matuwid. Bakit? Gumagawa sila ng kasamaan. Yun yung sinabi sa Matthew 23:23, nag-iikapo. Pero yung justice, yung mercy, yung faith, binabaliwala. Tumatanggap ng mga hain, ng mga karne, nilalagay nila sa malinis na pinggan at saro, pero paano nila kinuha yung mga karne? Sa pamagitan ng pangingikil at pagmamalabis. Walang justice, walang awa, walang patawad. Kaya sabi ng Panginoon, walang kabuluhan. Ang hinahanap ng Panginoon, yung verse 16 at saka verse 17, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang justice. Inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Yan ang nais ng Panginoon, internal. Si Amos, meron din. Si Amos po, propeta, minor prophet, kakontemporary siya ni Isaiah. Ganyan din ang reklamo ng Panginoon. Basahin natin sa Amos chapter 5. Amos chapter 5, dito po sa talatang 21. Aking kinapopuotan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin, at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin. Ni aking mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola. Nakita niyo? Hindi tatanggapin ng Panginoon. External, puro external eh. Walang internal. Another. Micah, isa pa, sa Micah, Kabanata 6, talatang 7. Micah 6:7. Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa?
o ang mga 10,000 ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? O di ba, pag-aandog yan, paglilingkod yan, pag-aalay yan sa Panginoon? Pero kinalulugdan ba ng Panginoon? Hindi. Bakit? External lang eh. Ano hanap ng Panginoon? Ito, internal, verse 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Kundi gumawa ng may kaganapan. At ibigin ang kaawaan. At lumakad na may kababaan. Nakasama ng iyong Diyos. Humility, humbleness. Ang hinahanap ng Panginoon sa mga naglilingkod at naghahandog at sumasamba sa Kanya. Humbleness of heart. Humility of heart. Hindi kayabangan. Yan ang dahilan kung bakit ni-reject ang mabuting layunin ni Saul, yung unang hari. Gusto niya maghandog sa Diyos eh. Basahin natin yun. 1 Samuel 15. Yung unang hari ng Israel. Ang ganda ng layunin niya eh. Pero hindi tinanggap ng Panginoon. Bakit? 15:22 ng unang Samuel. 1 Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Ano mas mahalaga? Itong mga handog na susunugin at hain o ang pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki, internal. Hindi external. Now, matapos natin pakita yan, itong prinsipyong ito ay nahayag din how we must serve God. Again, ang sabi ng Diyos kay Samuel, sa binasa natin kanina sa chapter 16 verse 1, the Lord looketh on the heart. The Lord looketh on the heart. Yan ang pagbutihin natin. Kaya nga sabi nga ng mga awit, 51 talatang 6, Thou desirest truth in the inward parts. Thou desirest truth in the inward parts. And in the hidden part, Thou shalt make me to know wisdom. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Truth in the inward parts. Psalm 51 verse 6. Psalm 51 verse 6. Tingnan nyo externalism in verse 16. Externalism. Ito panlabas. Ito madalas na binibigyang importansya ng mga tao eh. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ano ang kinalulugdan ng Panginoon? Ayan, verse 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawalang kabuluhan. Internal. Nakita niyo mga kapatid? Naunawaan ba natin? Yan yung uri ng paghahandog at paghahain na hinahanap ng Diyos. Bagbag na loob, bagbag at may pagsisising puso. Paano natin mape-perfect ang holiness? Kasi may utos perfecting holiness. Gawin yung ganap ang kabanalan. Basahin natin ang 2 Korinto 7:1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1.
Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng alin? At ng Espiritu Na sakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. perfecting holiness in the fear of God. Paano yan? Ayan. Paglilinis ng lahat ng karumihan. Ng alin? Ng laman. Ano ito? Ito yung mga external filthiness. Ito yung mga panlabas na kasalanan na nakikita ng mga tao. Tulad ng pangangalunya, tulad ng mga salitang masasama laban sa kapwa, tulad ng pagnanakaw, pagpatay, at marami pang iba. Pero mayroong kasalanan o mga kasalanan na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ano yun? Karumihan ng Espiritu. Ha? Espiritu? Marumi din. Ito naman yung mga kasalanan o karumihan ng Espiritu na hindi nakikita ng mata, kundi nakikita ng mata ng Diyos. Ano yun? Tulad ng puot, ng galit na walang dahilan laban sa kanyang kapatid, tulad ng pangangalon niya sa puso, tulad ng kayabangan, kahambugan, pagmamalaki at pagmamataas, tulad ng pagpapaimbabaw, hypocrisy, tulad ng pagiging gahaman, the sin of covetousness, the sin of hatred towards your brother or sister, yung puso na hindi marunong magpatawad sa kanyang kapwa, sa mga nagkasala sa kanya. Nandyan yan sa loob. Kaya akala lang natin, ang mga kasalanan, yung mga kasalanan panlabas, paano yung mga kasalanan panloob na hindi nakikita? Hindi na natin yon lilinisin. Ha? So, ano ibig kong sabihin dito mga kapatid? Summarize na natin to. Yung mga ginagawa ng mga Israelita na mga paghahandog, pag-aayuno, pananalangin, paghahain, etc., pwede nating ilarawan yan o maging equivalent ng mga paglilingkod natin sa Panginoon dito sa church. Tulad ng pagpunta rito tuwing Sunday, pagbibigay ng tithes and offerings, pagdalo sa mga prayer meeting, pag-attend ng mga Bible conferences, at marami pang ibang mga gawain na pwede nating salihan, samahan, gawin. At pagka ginawa natin, may tuturing na ba tayong faithful? Ito, tanong ko, pagdating sa rapture, sino ang kukunin? Sino mga kukunin? Ang paniniwala natin, ang turo natin mga faithful. Sino mga faithful? Yung bang umaattend every Sunday sa umaga at saka sa gabi, kumpleto. Yung umaattend ng prayer meeting, yung tapat na nagbibigay ng kanyang tithes and offerings, walang palya at labis pa pag kami mga pangangailangan, bigay. Yung mga umaattend ng Bible conference, yung mga masisipag sa pagsali sa mga gawain ng iglesia, present palagi, supportive palagi. Yung ba ang mga faithful? At yun ba ang kukunin sa rapture? O sige, paano kung lahat yan nagagawa mo? Mayabang ka naman. May kayabangan ka sa puso mo. Paano kung meron kang sin of pride, meron kang sin of hypocrisy, meron kang sin of covetousness, meron kang hatred dyan sa puso mo? Towards your brother, towards your mother, your father. Sama ka sa rapture?
Sige, patunayan nyo na ang mayabang kasama sa rapture. Bagamat active sa church. Saan nyo pakikita sa Bible yan? Pakita ko sa inyo mga kapatid. Na hindi kasama yan. May iwan yan. Yung merong proud heart. O kaya proud in heart. Gaya ng mga Pariseo at Skriba. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 5. King James Version. In like manner, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject one to another and be clothed with humility. Notice that. Be clothed with humility. Why? Bakit importante ang humility? Tuloy. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Kung nire-resist ng Diyos ang proud, paano niya isasama sa rapture yan? Ha? Sasama niya sa rapture ang mga proud? See that? Kaya nga, humble yourself, say, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. At sino yung mga proud? Ay yung mga Pariseo at Skriba, ng mga self-righteous. Tinataas nilang kanilang mga sarili, hinahama, ibinababa ang kanilang kapwa. Tingin nila sa sarili na sila ay moral. Ang tingin nila sa iba, immoral. Tingin nila sa sarili na matuwid. Yung iba hindi matuwid. At ang bilis humatol, ang bilis humusga. Madali namang malaman ng tao mayabang eh. Pag nagsalita, walang magaling kundi sarili. At palaging ipinoposte ang kanyang mga ginagawa. See? Palagi laman ang kanyang bibig, yung kanyang sarili. Kung anong kanyang mga na-accomplish, kung anong kanyang mga nagawa. Tandaan natin mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, anumang nagawa natin, hindi tayo yan. Panginoon ang gumagawa sa atin. Both to will and to do of His own good pleasure. Kaya huwag tayong magmayabang. Biyaya lang ng Panginoon na gumagawa sa atin. It's not you, it's not me, it's God who works in us, both to will and to do of His own good pleasure. Kaya bakit ka magmamayabang? Ba't mo pagmamalaki yan? Na para bagang ikaw ang gumawa niyan at tinanggap mo yan sa sarili mo lang. Unang Korinto 4:6. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Basahin natin. Babasahin ko to sa ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Kung ano man meron ka. Ha? O verse 7. 4:7 ng 1 Corinthians. Bakit sinasabi ninyong nakahihigit kayo sa iba? Faithful kami. Basta kami, faithful. Basta dito sa aming church. Ganito kami, ganyan kami. Bakit sinasabi ninyong nakahihigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Ano? Na hindi galing sa Diyos, na hindi binigay sa inyong Diyos. Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula pala sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Kaya makikilala nyo talaga sila sa kanilang bungay. Sa bibig pa lang eh. Lalo na sa aksyon. Kung sino mga mayayabang at mga ipokrito. Huwag nawa mangyari yan sa iglesyang ito, mga kapatid. Nakakahiya, nahiya ako sa Panginoon. Tandaan nyo, ang hambog ibabagsak ng Panginoon. Hindi niya isasama sa rapture yan. Basahin natin mga kapatid. Ang kayabangan kasi abomination yan sa Panginoon eh. Proverbs 29. O Proverbs 16 muna, verse 5. Proverbs chapter 16.
tingnan natin ang, bagamat meron akong separate message nito, the sin of pride. Ang tabayanan nyo lang mga kapatid, tatalakayin natin yan. Proverbs 16 verse 5, everyone who is proud in heart. See that? Saan nagsisimula ang pride? In heart, internal. And God looketh on the heart. Everyone who is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. E nakakatakot magmayabang. Naway pagpakumbabain tayo ng Panginoon. At kung kinakailangan magpadala ang Panginoon ng affliction para tayo matutong magpakumbaba, gagawin niya ng Panginoon. Para turuan tayo ng leksyon. Proverbs 29 verse 23. Dami niyan mga kapatid. Proverbs 29:23. A man's pride shall bring him low. Kasama sa rapture? Low nga eh. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Kaya nga, be clothed with humility. Be clothed. Because God resisted the proud, but gives grace. Gives grace unto the humble. Kaya yung nabigyan ng grace ng mga humble, yun ang kasama sa rapture. Proverbs 29, verse 23. Marami pa yan. Wala tayong oras. So, tapusin na natin to mga kapatid. Nabasa natin, no? Kanina, all the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirit. Proverbs 16 verse 2. Meaning, intentions, motive of the heart. Ang Panginoon ang tumitimbang ng mga puso at nag-iingat ng kaluluwa. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay, pati ang mga lihim na bagay o natatagong mga bagay. Alam ng Panginoon yan. Proverbs 24 verse 12, kung iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito, hindi ba niya, tinutukoy ang Diyos, binubulay na tumitimbang ng mga puso? Siya ang tumitimbang ng mga puso. At siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Of course, nalalaman niya. At hindi ba niya gagantihan ang bawat tao ayon sa gawa niya? Mga kapatid, it is very doubtful whether there is more vital Christianity, more presence of the Holy Spirit, more heart and conscience work in the private lives and the homes of our people. It is very doubtful. So ano dapat natin gawin? Keep your heart. Keep our hearts with all diligence. Ingatan natin ang ating mga puso na buong sikap. Why? For out of it are the issues of life. Proverbs 4:13. Yung salitang keep your heart, ang ibig sabihin niyan, garrison your heart. Guard your heart. Bantayan mong mabuti ang iyong puso. Internal. Kasi diyan bumubukal ang mga bagay ukol sa buhay. Pag tama ang puso, tama ang bukal, tama ang ilalabas. Pag mali ang puso, mali na ang ilalabas niyan sa bibig at sa salita. Mali. Tangi ang Panginoon lamang ang nakakaalam, ang nakatatalastas ng tunay na anyo, kalalagayan at tinitibok ng ating mga puso. And so let the prayer of David be our daily, constant, and earnest prayer. And what is that? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Let the prayer of David be our constant daily prayer. Earnestly search me, O God, and know my heart. Kaya nga mga kapatid yan ang palagi kong panalangin.
Sa tuwing ako'y mangangaral ng salita ng Diyos, Panginoon, ilantad po ninyo ang tunay na nilalaman ng aming mga puso. Hayaan niyo pong ipakita ninyo sa amin ang tunay naming kalalagayan sa salamin ng iyong banal na salita. Yan ang lagi kong panalangin, mga kapatid. Pati sa sarili ko. Nais kong sundin ito, nais kong i-apply ito, mga kapatid. Hindi sa pagmamataas, hindi sa pagmamalaki. Ako ilang ulit nang ibinabagsak ng Panginoon. At natutunan ko ng aking leksyon. Ganyan din ang gagawin sa inyo ng Panginoon, lalo na sa mga hambog. Kung ikay anak ng Diyos, hindi niya hayaang ikay maging hambog, mayabang. Magpapadala ang Panginoon ng affliction. Sigurado yan. Pero sa mabuting layunin, to teach you the value of humility. Again, David said, "Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart." Psalm 26 verse 2. Pag tama ang puso, tama ang mga paglilingkod. Pag mali ang puso, mali ang paglilingkod. Hindi tatanggapin ng Panginoon. Dito tayo palagi sumentro. May God bless the message sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa napaka-mapanaliksik, mapanuring mensahe. Napakalalim na inyong inihayag sa amin, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na nagsisiyasat ng mga malalalim na bagay tungkol sa inyo, Panginoon. Oo, Panginoon Diyos, talagang ang ganitong mensahe ang aming kailangan. Kailangan namin siyasatin, suriin ang aming mga puso, ang aming mga sarili, ang aming mga motibo at layunin, ang aming mga kalooban. Ayaw namin maging mapag-ibabaw, mga plastic, mga hipokrito, at ganoon din maging humbog sapagkat kinukuntinan niyo ang ganyang uri ng Espiritu, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Patuloy kami tulungan. Napakarami pa namin hindi naiintindihan. Marami kami hindi nalalaman. Salat pa kami sa maraming kaalaman. Lalo na ang maunawaan namin ang kahulugan ng iyong mga aral, ang kahulugan ng inyong mga kautusan, ang iyong kalooban, huwag kaming maging mamama. At maunawaan namin ang inyong mga kahatulan at ang iyong mga pakikitungo o giling sa aming buhay na hindi namin, Panginoon Diyos. Pagka kayo po ay pinakikitang kayabangan sa aming mga puso, o Panginoon Diyos, nakikiusap kami, papagpakumbabain niyo po kami. Turuan niyo kami maging mapagpakumbaba. Salamat sa mga kahirapan, salamat sa mga afflictions o kapigatian. Salamat sa mga pagsubok sapagkat sa pamamagitan niya naintindihan namin, Panginoon Diyos, ang mabuting layunin upang kami po ay turuan niyong magpakababa at magpakumbaba. Turuan niyo kaming manalig lamang sa inyo. Turuan niyo kaming sumunod ng tama. Salamat sa ganitong mensahe. Yan ang aming kailangan. Na mapanuri, mapangsiyasat na mensahe na tumatagos sa kultura ng aming mga puso. Patuloy po kaming papagliwanagan, Panginoon Diyos. Nakita namin ang tunay naming kalalagayan at anyo sa banal mong presensya at sa salamin. Ayun na sa ito. Pagka kami ay may pagkakamali, itama niyo kami. Pagka kami ay mayroong kalikuan, ituwid niyo po kami, Panginoon Diyos.
Pag may nakikita ho kayong karamihan sa amin, hugasan niyo po at linisin kayo. Maawa kayo sa amin, gawin niyo sa amin na hindi namin kayang gawin sa aming mga sarili. Patuloy niyo kami hubugin, pormahin, na maging katulad sa larawan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo ang aming mga buhay, kaawaan mo ang aming sambahayan, ipinapanalangin namin ang kanilang kaligtasan, maawa kayo sa mga kaluluwa nila, patawarin niyo sila sa kanilang mga kasalanan, makasumpong nawa sila ng awa at biyaya sa iyong Panginoon, at makakamit ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Salamat sa inyo aming Diyos sa gabi nito, sa maghapon ng paglilingkod. Salamat po Diyos sa karangalan, kalayaan at pribilehyo makapaglingkod sa iyo. Naway naging katanggap-tanggap ang aming paglilingkod nito sa iyong harapan. Patuloy niyo pong bawat sa pagpalagi, ingatan, yadyak sa anumang disgrasya, kasamaan at kapalaran. Ang lahat nito ay aming dalangin, habang kahilingan sa banal na pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos hanggang sa susunod nating pagtitipon. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Salamat.